At pero sinabi na ni Dutesa ayaw niya magpa-under sa witness protection program, which I think is a sound idea for him. Kasi sa tingin ko wala siyang tiwala sa Department of Justice. Eh bakit ka nga na magpapailalim sa DOJ sa under the witness protection program? Eh kung wala kang tiwala sa ahensya nito sapagkat naniniwala ka na niluluto naman nila itong investigasyon. Ito po muli si Attorney Mike Operario. At nung makailang araw, sunod-sunod po ang mga pasabog diyan sa Senado. Una, yung biglang nagbigay ng testimonya si District Engineer Alcantara. At nagbanggit na siya ng mga pangalan. At sinabi niya yung mekanismo kung paano ginagawa yung pagdi-deliver ng mga pera. At isinangkot niya na nga dyan si Zaldico. Wala pa rin ang pangalan ni Romualdez. Kasunod niyan, lumabas naman si Yusek Bernardo. At nagsabi rin siya ng mga ilang personalidad, may mga senador na hindi na nakaupo sa kasalukuyan, pero binanggit niya ang pangalan ni Chis Escudero. At again, one name is missing. Actually, on his part, there are two names missing. May dalawang pangalan akong inaabangan kay Bernardo na hindi niya binanggit. Una, si Martin Romualdez. Ikalawa, si Secretary Bonoan. Bakit ganito ang mga testimonya ng mga tao na to? It would appear as if tama ang suspicion ng ibang mga senador na binabago na talaga nila ang naratibo ng storya at inaalis sa pananagutan si former Speaker Romualdez at si Bongbong Marcos. Bakit si Bonoan ay former Secretary Bonoan ni minsan hindi nabanggit dito sa investigasyon na ito? Wala kahit si Vince Dizon na ngayon ay nakaupo na kasalukuyang DPWH Secretary, ang dami niyang binabanggit na katiwalian, ganito daw ang kulang, ganito, ganyan. Pero not once did he mention the name of Secretary Bonoan na magkakaroon ng pananagutan sa lahat ng mga pagkukulang na ito. Bakit? Pag binanggit mo ang pangalan ni Martin Romualdez at ni Secretary Bonoan, isang hakbang na lang, nasa pintuan ka na ng Malacanang. At ngayon, parang malinaw nga talaga, ang suspicion ng marami, itong kasalukuyang Senado sa ilalim ng pamumuno ni Tito Soto at ang Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno naman ni Ping Lacson is hell-bent in pushing this narrative. At yung huling paglabas ni Alcantara at saka ni Yusek Bernardo, mapapansin ninyo, pagkatapos sila magtestimonya, kinuha sila ng DOJ. And then comes Orly Dutesa, the man of the hour. It's like a shot from left field. Ika nga, hindi ito nakita ng administrasyon ni Ping Lacson o ni Tito Soto na paparating na. And for the first time, finally, there is a witness na nagsasabi diretso na nakita nila o alam niya yung pagdadala ng pera sa bahay ni Romualdez. Isa pa nga sa lokasyon na yung malapit sa Malacanang sapagkat siya mismo ang nagdadala nito. This is based on his personal knowledge. Now, why is this damaging? Because now it changes the trajectory. Yung nagbago ang trajectory ng istorya ngayon. Na yung itinutulak ng Senado at ng House na si Zaldico lang ang may pananagutan dito. Ngayon, mayroong isang nagtestimonya, alam ito ni Speaker Romualdez. At pag nakarating ka kay Speaker Romualdez, isang hakbang na lang, nasa Malacanang ka na. That's why, right now, Malacanang, and yung mga spin doctors nila, nadinig ko na si Undersecretary Claire, dinidiscredit na yung testimonya nitong si Dutesa, sapagkat daw peke daw yung kanyang pagkakanotaryo at pag nagsinungaling ka daw sa maliit, malamang magsisinungaling ka din sa malaki. Ibig sabihin nito, ngayon pa lang nilulutang nila yung idea na hindi credible witness itong si Dutesa. May katotohanan ba ito? May epekto ba yung peke daw yung notaryo? Hindi pa nga natin alam kung totoo yan, pero sinasabi daw ng notaryo na hindi siya yung nagnotaryo. Well, yung pagnonotaryo po, ang epekto lang yan ay ginagawa nitong public document ang isang private instrument. At wala pong epekto to masyado dun sa testimonya ni Dutesa sapagkat yung kanya namang pong testimonya ay kanyang sinumpaan sa harap mismo ng mga senador.
And that is also the same as giving your testimony under oath, pareho ng kapag ikaw ay nagpapanotaryo. Kung ano man ang issue tungkol doon sa notaryo publiko, that's a different matter na pwede nga nilang imbestigahan at tignan kung bakit mayroong lumabas na nagnotaryo ng kanyang dokumento. Pero malinaw sa lahat na itong si Dutesa, alam niya yung kanyang sinasabi. At yung kanyang mga deklarasyon ay consistent at yung mga addresses that he has given can be easily validated. Pero makikita ninyo, yung DOJ, sa ilalim ni Secretary Remulla, nire-request din na itong si Dutesa ay umapir daw sa kanila. At, pero sinabi na ni Dutesa ayaw niya magpa-under sa Witness Protection Program, which I think is a sound idea for him. Kasi sa tingin ko wala siyang tiwala sa Department of Justice. Bakit ka nga na magpapailalim sa DOJ under the Witness Protection Program? Kung wala kang tiwala sa ahensya nito sapagkat naniniwala ka na niluluto naman nila itong investigasyon. Mawawalan ba ng bisa ang testimonya ni Dutesa kung hindi siya haharap sa DOJ? Hindi po. Ang kaso na ito, kung maifa-file man, doesn't necessarily have to emanate from the DOJ. Dahil pwede pong mag-assume ng jurisdiction dito ang ombudsman. Unfortunately, baka balang araw, magulat tayo, si Remulla na rin ang ombudsman. Pero right now, ang napansin ko lang dito, kung ito ay na-miss ninyo, itong pagtuturo ng ibang mga personality, yung mga senador, kagaya ni Chis Escudero, ni Jingoy Estrada, at saka ni Villanueva. Tatlong senador ito na itinuturo ay nasa minorya ngayon o yung matatawag nating opposition sa Senado. And all of them most likely, kung magkakaroon ng impeachment complaint against Sara Duterte in 2026, will vote against the impeachment complaint again. At kung itong siyam na ito ay mananatili, walang bilang para i-impeach si Sara Duterte. Now, dito naglalaro ang ating mga isipan. Hindi ko sinasabing walang pananagutan talaga itong tatlong senador na ito. Maaring meron, maaring hindi. Pero aksidente ba na yung tatlong senador na ito na kumakampi ngayon dito sa panig ng mga Duterte ay ngayon ay tila nagiging target? O mayroon pang ibang plano tungkol dito? Kung magtagumpay ang plano laban sa kanila, it's like hitting two birds with one stone. Na i-divert mo yung attention doon sa flood control and at the same time, makaka-eliminate ka ng mga potential na kalaban mo against the impeachment of Sara Duterte again that they will try, most likely they will try in 2026. Anong epekto nito sa katotohanan ng hinahanap ng Senado? Well, sa totoo po ako personally, wala po talaga akong kumpiyansa na may mangyayaring positibo dito sa investigasyon ng Senado. Nasa kanila po ang majority. So whatever evidence you produce there, they can cast it aside. Kagaya po ito si Ping Lacson, sinasabi na niya na kailangan ng thorough background investigation dito kay Dutesa. He's a good policeman. You give it to him. Magaling na investigator si Ping Lacson. And if anyone can find anything dirty in your laundry, it is Ping Lacson. At pwede niyang hanapan ito, gawan na nila ng paraan para magkaroon ng negatibong impresyon dito sa testimonya ni Dutesa. At sa tingin ko, huwag kayo magugulat kung sa mga susunod na hearing, ang mga impormasyon laban kay Dutesa ay manggagaling mismo kay Ping Lacson. Pero tayong lahat, andito tayo, patuloy tayong tumutok, magpasalamat po tayong lahat kay Senator Marcoleta for bringing Dutesa in this investigation. At nagkaroon po at least ng isang malinaw na link doon sa mga dapat na managot dito. Pero dapat pong ipanalangin natin si Dutesa at ang kanyang mga kasama. At sana marami pa mga sumulpot, lumakas ang loob sa ginawa na ito ni Orly Dutesa. Tayong lahat, patuloy tayong mag-participate, patuloy tayong mag-engage, patuloy tayong mag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.